We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag ang malembaya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Pasintabi mga kapuso, problema ng mga magsasaka ang pagtama ng mga uod sa mga tanim na pechay sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Maaga pa lang abala ng mga magsasaka sa kanilang taniman ng pechay sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Mabilisan nilang binubunot ang mga tanim na pechay na napese ng uod o aphids upang hindi na madama iba pang gulay. Pag butas-butas kasi pag doon sa namimili, ayaw naman nilang bilhin. Pag butas-butas, pag makinis, yan maganda. Lugi naman. O lugi na pag butas-butas. Idinadaing ngayon ng mga magsaka ang pagkalugi. Nakatakdasan ng anihin ng mga pechay sa unang linggo ng Pebrero. Paliwanag ng Mangaldan Municipal Agriculture Office, karaniwan ang pagtama ng aphids sa ganitong panahon. Maliliit na tapos pag yung pinanggalingan niya na binutas-butas ay maraming itim-itim at talagang sinasak nila yung mga leaves ng mga pechay natin. Oo. Hindi man talagang bunsod daw ito ng pabago-bagong panahon. Sa experience natin sa bukiran ay halimbawa ngayon malamig pa ang panahon sa umaga at ayun ang parang pabago-bago ang klima. Yun din ang isang factor na sila ay mabilis mag-multiply at makatransfer sa mga ibang crops. Ayon sa Agriculture Office, kung hindi pa malawak ang infestation, pwede pang isalba ang mga tanim sa paggamit ng organic pesticides. Pero kung malawak na ang tinamaan ng peste, kailangan ng gumamit ng chemical para sa proper treatment. Kabilang sa mga dapat gawin para maiwasan ang pagtama ng peste ay ang araw-araw na monitoring sa mga tanim na gulay. Inaalam pa ang lawak ng mga taniman ng pechay na tinamaan ng peste sa mga barangay ng Lanas, Salaan, Bantayan, Salay, Palwa at Pugo. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Muli namang tinamaan ng andap o frost ang ilang tanim na gulay sa mga bayan ng Atok at Kibungan sa Benguet. Nagbabalik sa report si Jasmine Gabriel Galban. Muling nabalot ng yelo ang mga tanim na gulay sa Barangay Paway, Atok, Benguet. Mas makapalang tumamang andap kumpara noong mga nakaraang linggo. Maging ang mga tanim na gulay sa Kibungan, Benguet, tinamaan na rin ng andap. Bunsod ng pagtama ng frost o andap sa mga tanim na gulay, apektado na ang kalidad ng repolyo. Pero pag natawan ng andap, medyo masisira yung parang bang naluluto yung ibabaw ng pananim. Dahil sa dami ng inaaning repolyo, patuloy ang pagbaba sa presyo nito. Nasa 3 piso hanggang 15 piso na ang kada kilo ng repolyo sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Masaya sa mga buyer kasi mura. Sa mga farmer medyo umiiyak kasi hindi lalabas walang kita. Ayon sa Department of Agriculture o DACAR, karaniwan ang pagtama ng andap sa ganitong mga panahon. Batid na rin daw ng mga magsasaka ang mga intervention na dapat gawin. Kabilang narito ang pagtatanim ng andap-resistant na mga gulay. May mga strategies na ginagawa ang farmers like yung mag-irrigate sila before the sun shines. Tataas yung araw, sinikatan nung araw yung mga pananim para po matunaw yung yelo at hindi ma-burn yung mga leaves ng mga pananim nila na nabalot ng yelo. Kung sa probinsya ng Benguet nararanasan ang oversupply ng repolyo, sa probinsya ng Ilocos Sur nararanasan ang kukonting ani ng repolyo dahilan para tumaas ang presyo nito. Mula sa 2 piso hanggang 3 piso kada kilo, umakyat na ito sa 4 na piso kada kilo. Next week, tataas na naman yun kasi konti na lang natira. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Mga kapuso, naitala ng Pag-asa ang 12.2 degrees Celsius sa Baguio City, pinakamalamig sa nasabing lungsod ngayong amihan season. Samantala, dalawang weather systems ang patuloy na iiral at makakaapekto sa bansa. Yan pa rin ang shear line at hanging amihan na apektado ang Luzon at Visayas. Posible naman ang localized thunderstorm sa ilang bahagi ng Mindanao. Malamig na umaga ulit ang mararanasan sa Luzon ngayong araw. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng mga kalat-kalat na ulan sa Isabela, Ifugao at Aurora, lalo na sa gabi. Posibleng ulanin ang ilang pang bahagi ng bansa. Samantala, mahinang supply ng tubig na nararanasan sa downtown area ng Dagupan City matapos muling tamaan ng excavator ang water pipeline sa ginagawang kalsada. Ang detalye ihahatid live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, nagkakaroon ng planning stage ang lahat ng concerned agencies bago pa itong pagbubungkal ng kalsada. At ipinapaalam din sa mga kontraktor kung saan situated o located itong pipelines nga ng Pamana Water. Pero sadya raw na hindi maiwasan o aksidenteng mabungkal itong mga tubo nga ng Pamana Water. Nasira ang pipeline ng Pamana Water Dagupan City matapos tamaan ng excavator sa bahaging Herrero Perez kung saan isinasagawa ang road rehabilitation. Agad umaksyon ang engineering department ng Pamana Water upang palitan ang nasirang tubo. Nag-abiso ang tanggapan kaugnay sa mahinang supply ng tubig sa downtown area at karatig lugar. Nagkakaroon ng masinsinan na planning. Pag na rin siyempre yung mga ibang utilities katulad ng sa kuryente, inilalatag nila na saan yung mga tubo ng tubig. Siyempre, di maiwasan na magkaroon ng aksidente. Kinailangang mag-ipon ng tubig ni Nayel dahil sa mahinang pressure ng tubig mula sa gripo. Pero nung nakarang araw yun ang matagal talaga, halos buong araw. So kailangan namin pang umigib ng tubig sa ibang lugar na may tubig para lang talaga gamit yung CR. Ayon kay Yen, madalas nilang maranasan ang water interruption, madumi at mabuhanging supply ng tubig simula ng umpisahan ng road construction sa downtown area. Siyempre kumakain kami, kailangan namin ng panghugas, tapos kailangan din sa pwesto ang magpunas-punas, so kailangan din namin ng tubig. Kung wala ding tubig, wala din kaming gagamit na panglinis. Ayon naman sa Pamana Water, normal lang itong nararanasan kapag may disturbances sa water source gaya ng road repairs. Flushing sila dahil nung nagkakaroon ng repair, hindi natin maiwasan na may mga pumasok na tubig na may kulay. Siguro pasukan na rin ng mga soil. Ipa-flush muna yung maduming tubig, pagkatapos okay for normal distribution na. Nakahanda raw na magrasyon ang tanggapan ng malinis na tubig sa mga consumer. Chris, kung kailangan nga ng rasyon ng tubig mula sa Pamana Waters, maaari namang tumawag sa kanilang hotline o di kaya ay makipag-ugnayan na lamang sa mga barangay official nang sa ganun nga ang barangay na lamang ang tatawag sa tanggapan ng Pamana Waters at magkakaroon nga ng coordination kung saan na lamang itong pipiliin na isang venue na magiging location nga ng distribusyon ng malinis na tubig. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Samantala, patay ang dalawang katao matapos na mahulog sa bangin ang sinasakyang SUV sa Tuba, Benguet. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Patay ang dalawang lalaki matapos mahulog sa tinatayang 200 meters na lalim ng bangin ang sinasakyang SUV sa Tuba, Benguet. Ayon sa pulisya, dead on the spot ang mga biktima dahil sa tindi na mga tinamong sugat sa katawan. Hindi rin nasaklolohan agad ang mga biktima. Ayon sa pulisya, posibleng nakatulog ang driver ng SUV kaya dumiretso ito sa bangin. Nakuha na ng CCTV camera ang pagsagi ng garong sa isang motorsiklo sa kahabaan ng Barangay Bud, Calasiao, Pangasinan. Sa lakas ng impact, makikitang natumba ang rider. Nakilala siyang si John Denver Clomera. Naputulan siya ng daliri. Kita sa CCTV na mabilis na pinatakbo ng driver ang kanyang garong. Ayon sa kapatid ni Clomera, papasok sana sa paaralan ng biktima nang mangyari ang disgrasya. Hindi bababa sa 27 katao ang nasugatan sa nangyaring karambola ng tatlong sasakyan sa kahabaan ng Barangay Paway, Atok, Benguet.
Ayon sa investigasyon ng pulisya, habang patungong La Trinidad ang AUV, nagkaroon ito ng mechanical defect kaya nawalan ng kontrol ang driver hanggang sa sumagi sa isang SUV na sumalpok naman sa van. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang AUV, sugatan ng driver ng van at AUV, kabilang ang 25 pasahero nito. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Russell Simorio, One North Central Luzon. Niyanig naman ang magnitude 4.2 na lindol ang Adams, Ilocos Norte kaninang 3:05 p.m. Naramdaman ang intensity 5 sa Burgos, Pasukin, Bacarra, Lawag City at Paway sa Ilocos Norte. Patuloy sa pagkalap ng impormasyon ng Disaster Management Team sa posibleng danyos ng lindol. Binala naman ang publiko na maging alerto, mag-duck, cover and hold sakaling abutan ng lindol sa loob ng establisimento at agad maghanap ng open space para maging ligtas. Makukulay na kasuotan at naggagandahang floats tampok sa pagdiriwang ng Abel Festival 2024 sa La Paz, Abra. Narito ang report. Sa La Paz, Abra, makukulay na mga kasuotang gawa sa Abel at mga naggagandahang float ang ibinida sa Abel Festival 2024. Mga float mula sa 12 barangay ang pumarada, tampok ang iba't ibang lokal na produkto. Layunin ng festival na paundarin at ipromote pa ang kanilang produktong Abel. Sa Solsona Got the Voice and Moves, nagtagisa ng mga chikiting at kabataan sa Ilocos Norte. Ang grupong ito agaw pansin sa kanilang grand entrance sakay ng toy car. Sila ang Kabugera Kids na itinanghal na champion. Bahagi ito ng 17th Gamung Festival sa Solsona na layon ding ipromote ang talentong lokal. Keep on dancing, malay nyo sa national television na kayo makikita soon dahil sa galing ninyo. Rizuniga, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 18 anyos na lalaki sa Bantay, Ilocos Sur nasawi sa tuklaw ng ahas. Nakatutok si Ivy Hernando. Nasawi ang 18 anyos na si Joros del Castillo 2 oras matapos matuklaw ng ahas habang nasa bukid sa Kapangdanan, Bantay, Ilocos Sur. Ayon sa kanyang bayaw, natapakan niya ang ahas at natuklaw siya sa kanang paa. Timaray Jole ganun mo. Insakto mo na badde na. Dinala siya sa pinakamalapit na private hospital pero wala raw silang anti-venom. Kaya nagpa siya raw ang pamilya na dalhin na lamang siya sa magtatandog pero wala ring nagawa. Duwa nga sumang awan-awan latang remedyo na. Aglos oy latan kan awan met ti puson ay ti pitik di puso na sa wintaray medyo ospital. Nadala pa siya sa provincial hospital pero binawian din siya ng buhay. Ayon sa DOH, mabilis kumalat ang kamandag ng ahas, kaya importante raw na pagkatapos lagyan ng splint ang parteng nakagat, agad itong dalhin sa pinakamalapit na toxicology center. Within minutes po na makakaramdam po siya ng mga signs and symptoms katulad po ng blurred vision, burning of the skin kung saan po siya kinagat. Ang toxicology center ng mga DOH hospital ang tanging mayroong anti-venom, gaya ng Region 1 Medical Center ng Pangasinan, Ilocos Training and Regional Medical Center ng La Union at Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ng Ilocos Norte. Pinag-iingat ng Provincial Veterinary Office ang publiko dahil may kaugnayan daw ang pagdami ng ahas tuwing palay season dahil sa pagdami ng mga daga sa bukid. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Sugatan naman ang isang lalaki matapos na pagbubugbugin ng isang grupo ng mga lalaki sa Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto si Russell Simorio, exclusive. Pasado alas 11 kagabi, makikita sa CCTV ang nakahintong kulay berdeng kotse sa gilid ng kalsada sa Barangay Bud, Calasiao, Pangasinan. Makikita rin sa video na tila nagbabangayan ang mga sakay ng kotse at ang isang lalaki na nakatambay sa lugar. 11:31 p.m. Bumalik ang kotse sa lugar at kita sa CCTV na muntikan na niyang masagasaan ang lalaki. Muling nag-U-turn at umalis ang kotse. 11:32 p.m.
makikita sa CCTV na naglakad sa gitna ng kalsada ang lalaki at hinarang na niya ang kotseng pabalik sa kanyang direksyon. Pero napatakbo ang lalaki nang lumabas sa kotse ang grupo ng mga lalaki. Ilan pang lalaking sakay ng isa pang kotse ang dumating sa lugar. Ayon sa Barangay Tanod, binugbog na mga sakay ng kotse ang lalaki. Napanood natin doon sa CCTV, ang daming talagang humabol sa kanya. Ang nagsigawan siya, sumigaw yung isa, tapos binalikan, yun lang. Di ba, nandun naman sa sisi hanggang doon sa loob. Dinala sa ospital ang lalaki na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Kung nga rin, nabigla rin nung nabalitaan ko eh. Na ano, ganun ang nangyari sa kanya. Oo, nabinugbog. Wala kayong alam na kaaway niya? Wala rin, hindi ko alam. Hindi patukoy ng mga opisyal ng barangay ang dahilan ng insidente. Hinihintay rin nila ang formal na reklamo na isasampa ng pamilya ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, nagsalita na ang magulang ni Jefferson de la Cruz ukol sa napabalitang pagkakasangkot niya sa pagpaslang sa mag-asawang Japanese. Duda si Annalisa de la Cruz, ina ni Jefferson, na magagawa ng kanyang anak ang krimen. Ayon kay Annalisa, mabait si Jefferson at kailanman ay hindi nasangkot sa gulo sa kanilang lugar sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. July 2023 nang bumalik sa Japan si Jefferson upang magtrabaho bilang installer ng solar panels. Nag-aalala rin daw ang pamilya dahil mula nang pumutok ang balita ay hindi na raw nila makausap si Jefferson. Nakikipag-ugnayan naman daw ang OWA sa pamilya de la Cruz. Mabait na bata si anak ko. Pinalaki ko pong mabuting tao ang anak. Masakit po sa amin bilang magulang. Dahil nasangkot sa ganitong problema ang anak. Mga motorista sa Dagupan City na nagsusuot ng unauthorized helmet kabilang raw sa araw-araw na sinisita at tinitikita ng poso. Naritong report. Tiniketan ng Dagupan City Public Order and Safety Office si Ben, hindi tunay na pangalan, ang gamit na helmet sa pagmamaneho ng motorsiklo, bicycle helmet. Ito po yung nadampot ko kasing helmet eh. Wala na kasing extra nasa kalasyaw. Ito yung nakukuha ko lagi, dinadala ko. Po alam dati kasi ginamit ko to dati, hindi ko man nahuli. Pero ngayon lang kami nahuli dito sa Dagupan. Ayon sa poso, unauthorized helmet ang gamit ni Ben. Hindi raw bababa sa 10 motorista ang sinisita at tinetiketa ng poso dahil sa pagsusuot ng unauthorized helmet, gaya na lamang ng pangbisikleta at skateboard. Karamihan din sa mga natetiketan, mga dayo lang sa lugar na nasanay ng gumamit ng maling helmet sa kanilang bayan. Katumbas din ang multa nito sa no helmet violation na 1,500 pesos. Hindi ho sila taga Dagupan, taga ibang lugar ho sila na hindi pa nila alam na bawal pala yun. Kasi sa lugar nila siguro hindi mahigpit. Pero sa atin, talagang hinigpitan natin yan. Ayon sa poso, mapanganib ang paggamit ng hindi angkop na helmet, lalo na kung nasangkot sa aksidente. Kasi yun, plastic lang yun. Kung madidisgrasya sila, talagang maapekto ng ulo nila, ikakamatay nila. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, good news! Dahil heto na ang week's 1 to 4 winners ng 100,000 pesos sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8. Mag-ingat sa fake news, fake accounts o text scams dahil ang mga BPP 8 winner ay makakatanggap ng official call or text message mula sa GMA. Para sa next draw, hanggang February 2, 2024 na lamang po pwedeng magpadala ng entries para sa chance nyong manalo sa mga susunod na linggo ng cash prizes at 1 million pesos cash sa grand draw. Pwedeng maghulog ng entries sa mga GMA regional stations. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Isang taong gulang na bata nalapnos ang katawan matapos aksidenteng mabuhusan ng kumukulong tubig sa mga Tarem, Pangasinan. Narito ang exclusive report ni Russell Simorio. Dinala sa ospital ang isang taong gulang na bata na nakilalang si Alvina Rosete matapos malapnos ang katawan nang mabuhusan ng kumukulong tubig sa loob ng kanilang bahay sa barangay Sonson, Ungkit, mga Tarem, Pangasinan. Kwento ng ama ng biktima, inilapag ang mainit na tubig sa kusina na gagamitin sana sa pagtimpla ng kape, pero aksidente raw itong natabig at bumuhos sa kanilang anak. Naglalakad na po siya. Tapos makulit na din po. Kaya yun, ano niya po yung mags na may mainit na tubig at bumuhos po dito sa may baba niya, dito sa may dibdib. Nalapnos ang mukha, balikat at dibdib ng bata. Nananawagan ng tulong ang pamilya ng biktima na nakatakdang magdiwang ng kaarawan sa linggo, January 28. Hindi raw sapat ang 400 pesos kada araw na kinikita ni Alvin na isang kargador para sa gamutan ng kanyang anak. Sanang matulungan ako sa bill ng ospital at sa gamutan ng anak ko. Mahirap lang po kami. Ayon sa Health Authority, kung hindi agad maagapan ang tinamong lapnos ng biktima, maaari itong humantong sa mas malalang kondisyon. Prone daw sa bacterial infection ang mga lapnos sa katawan. Yung mga complication po ng widespread na burn, unang-una po maaari pong magkaroon ng bacterial infection. Yung sugat po dahil maaari pong puntahan ng mga bakterya at ma-infect. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Nasawi ang isang umano'y nag-awol na sundalo matapos daw magbaril sa sarili sa loob ng kanilang bahay sa barangay Uyong, Labrador, Pangasinan. Una rito, binaril daw niya at napatay ang isa sa 6 na kabaro niyang sundalo na sumusundo sa kanya. Wala pang pahayag ang Philippine Army kaugnay rito. Dahil naman sa insidente, rumesponde ang mga pulis ng Labrador pero pinaputukan daw niya ang mga ito. Nagkaroon ng palitan ng putok sa hanay ng PNP at ang sospek. Tumakbo ang sospek sa kanilang bahay at nagkaroon ng negosasyon sa kanyang pagsuko. Pero nakarinig na lamang daw sila ng magkasunod na putok ng baril. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang mga kaanak habang magsasaning puwersa ang Philippine Army at PNP sa investigasyon. Walang nadamay na civilian kasi agad naman na na-contain itong highway natin and yung mga kapitbahay buti nakipagtulungan at kumbaga na-prevent natin na may madamay na civilian. Seguridad para sa nalalapit na Pamulinawan Festival 2024 sa Lawag City, tiniyak ng PNP. Sundan sa ulat ni Gab De Luna. Puspusan ang paghahanda ng PNP para sa nalalapit na Pamulinawan Festival ng Lawag City, Ilocos Norte. Asahan daw ang mabigat na daloy ng trapiko sa grand opening ng pista sa February 1. Ayon sa PNP, magkakaroon ng traffic rerouting upang bigyan ng daan ang aktibidad. Mahigit 100 PNP personnel lang i-deploy para sa kapistahan ng syudad. Nagsama-samang halos 300 ng mga estudyante, mga guro at ilang kawani ng gobyerno sa coastal cleanup sa Curimaw, Ilocos Norte. Nilibot ang dalampasigan upang mamulot ng mga nagkalat na basura. Layon ng aktibidad na palawakin ang pag-unawa ng publiko sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Nagtatag din ang grupong Movement Against Plastic Pollution na naniniwalang kaya pang iligtas ang kapaligiran. Ika nga, walang pagkain kung walang magsasaka. Kaya naman kasabay ng modernisasyon mula sa mga kalabaw na katuwang ng mga magsasaka, e-trike na ang ipinamahagi ng provincial government ng Ilocos Sur sa mga piling Farmers Association sa probinsya. May nauna ng 200 e-trike na ipinamahagi sa mga magsasaka. 190 na e-trike naman ngayon. Mayroon ding 8 bagong ambulansya para sa provincial at district hospitals, 4 na commuter van at 5 pick-up para sa iba't ibang tanggapan ng provincial government. Gab De Luna, One North Central Luzon. Muli namang nagbabala ang Baguio City LGU sa mga turista kaugnay sa online booking scam ngayong nalalapit na ang Panagbenga Festival 2024. Tutukan sa report. Libo-libong bisita ang inaasang aakyat sa Baguio City sa nalalapit na selebrasyon ng Panagbenga Festival sa susunod na buwan.
Ngayon pa lang, may mga maaga nang nagpabook sa hotel accommodation. Kasabay nito ang babala ng Baguio City Local Government Unit sa mga bisita para maiwasan ang accommodation online booking scam. Ngayon pa lang, meron na raw natatanggap na reklamo sa official Facebook page ng Public Information Office. Dito sa aming page, may mga nagtatanong kung ito po, legitimate po ba ito kasi po hindi na nag-reply or nagbayad po ako tapos hindi ko na po siya makontak, mga ganun. At sa mga ganung situations, Joan, nire-refer namin ito sa cybercrime unit ditong ating kapulisan. Ilan lamang sa tips ng LGU, hanapan ng business permit ang hotel accommodation. Magtaka rin umano kung kagagawa lang ng media account ng accommodation establishment. Hingi ng website ng accommodation establishment at dapat nakadeklara ang eksaktong address nito. I-check ang reviews ng accommodation establishment. Humingi ng government valid ID ng agent o nag-o-offer ng tutuluyan. Huwag basta-basta magbabayad online. At ang pinakamahalaga, bisitahin ang visita.baguio.gov.ph o Baguio Bisita website para malaman ang listahan ng mga lehitimong accommodation establishment sa lungsod. Nang hindi na kasing dami nung before yung mga nakarating kay Mayor before, syempre that time talagang maraming take advantage. Daang-daang libong turista ang inaasahang makikisaya sa selebrasyon ng Panagbanga Festival. Joan Punsoy, One North Central Luzon. At isa pang good news mga kapuso, dahil matapos ang matagumpay na concert ng Queendom Live, mapapanood natin ng libre sa television ang pinag-usapang concert. Abangan ang mga top caliber kapuso performers na sila Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Ashley, Marian Osabel, Hannah Priscillas at Asia's limitless star Julianne San Jose sa kanilang Vocal Power Showdown sa Queendom Live, the TV special. Abangan ang mga soul-stirring anthem at heart-pounding pop hits. Mamaya na po yan, 9:35 p.m. sa GMA. Sa iba pang balita, bibingka na sinangkapan ng talong, swak na pangmeryenda. Tikman sa report. Isang simpleng merienda na pwede ring panghimagas. Yan ang ihahain sa atin ni Christina ng Villasis, Pangasinan. Ito ang pinagmamalaki niyang bibingka with a twist dahil sa talong na sangkap nito. Cream niya, kahit na wala na sa bibig mo, nandun pa rin yung linamnam niya. Ang mga sangkap, talong, gata ng nyog, evaporated at condensed milk, cream cheese, powdered milk, harina, itlog, baking powder, vanilla, buko, at asukal. Paghaluin ang mga sangkap hanggang makuha ang tamang texture nito. Para sa toppings, paghaluin ang condensed milk at gata ng nyog. Haluin hanggang magkaramelize at i-bake ng 15 to 20 minutes. Dahil nga raw sa sarap, tiyak na hahanap-hanapin mo ang talong bibingka. Ito, hindi mo ma-distinguish yung yung lasang talong, talagang magugustuhan ng mga bata to. Talagang the best. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.